Oh, Thank you, Mr. President. Habang ako'y nag-aaral sa PMA, agoy. yung aking tatay ay nilapitan ng mga NPA. At siya ay hinimok na ako ay pahintuin sa PMA para sumali sa NPA. Hindi sumunod ang aking tatay sa kagustuhan ng NPA. Instead, nagpadala sa akin ng telegrama yung aking tatay from Batu, Santa Cruz, Davao del Sur, telegrama, nakarating sa PMA Port del Pilar, Baguio City. Ang laman ng kanyang telegrama ay nakasaad doon, huwag kang mag-resign sa PMA. Bahala na kung ako'y patayin ng NPA kasi ikaw lang ang pag-asa ng iyong mga kapatid na makapag-aral. So hindi ako nag-resign, nagalit ang NPA, hinanting ang aking tatay. Nung araw na patayin na sana ang aking tatay ng mga NPA, napansin ng aking kapatid na babae na 12 years old, napalapit na yung mga armado sa aking tatay. Habang ang aking tatay ay nagmamaniho ng tricycle, papunta sa amin, mag-parking, palapit na yung mga NPA para tirahin na siya, naglupasay yung aking kapatid na babae dahil alam niya na may mangyari sa tatay namin. Napansin ng tatay ko, kaya sumibat ang aking tatay. Kinabukasan, buong pamilya sumakay ng barko doon sa Davao Pier. Sumakay ng barko, pumuntang Manila. Ang suot-suot lang. Yung damit lang na suot nila, wala silang nadalang gamit. Pagdating dito sa Manila, sila ay nakitira dyan sa squatters area sa may barangay Butukan, Project 2, Quezon City. Sa likuran lang ng Quezon City Police District. Pagkatapos, kami lumipat na doon sa squatters area pa rin, sa may Batasan, Quezon City. Noong ako'y graduate ng PMA, assign ako sa Davao at nagkataon na yung aking tatay ay nagkasakit. Nung siya nangihina na, ang pakiusap niya, Dong, pwede ba akong makauwi ng Davao kasi gusto kong lumanghap ng preskong hangin sa Mount Apo at kumain ng kinilaw na isda at uminom ng tuba. Bago man lang ako mamatay, pauwiin mo ako ng Davao. Sabi ko, tay, hindi ka pwedeng umuwi dahil hanggang ngayon hinahanting ka pa ng NPA sa galit niya sa iyo. At kung uuwi ka, hindi kita mabantayan. Dahil busy ako na sa bundok ako ng Surigao, bundok ng Davao, nag-ooperate ako, naghahanap ng NPA. Ang trabaho ko, hindi kita maalagaan, hindi kita mabantayan. Namatay siya na hindi nakauwi ng Davao. Inuwi namin siya, nabangkay na sa Davao. Napakalaki na pagsisisi ko. Sabi ko sana, nakauwi man lang siyang buhay. Ngayon, Mr. President, alam ko, kahit na wala akong direktang komunikasyon kay Pangulong Duterte, alam ko, deep inside my heart, bilang aking pangalawang ama, si Pangulong Duterte, alam ko deep inside my heart na the same message ang gusto niyang iparating sa akin. Bato, pauwiin mo na ako sa Davao para makakain ako ng munggo. Makakain ako ng inuuna na isda. Kaya, aking pakiusap ngayon sa ating mga kasamahan sa bulwagang ito, na sana, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat, na sana tayo magkakaisa. Kung mabigat man sa kalooban ninyo, ako'y nakikiusap. Na sana, isang tabi muna natin ang politika at ating paghariin sa ating puso ang ating pagiging Pilipino. Na kung saan nakaukit sa ating kultura at sa ating tradisyon ang pagmamahal, pagrespeto, pag-aruga sa mga matatanda, sa may mga sakit, at sa mga mahihina. Yan po ngayon si Pangulong Duterte. He is old, he is sick, and he is very weak. Oh, very weak. Very jolly nga eh. Jolly kaya sinabi ng asawa niya, yung ex-wife na si Zimmerman, di ba? Nung 2 days ago. He is jolly. Di ba? Gusto nyo, i-play pa natin sinabi na. Oh, latest yon. Ikaw nga, hindi ka nga dumalaw sa kanya ni minsan. 6 months na lumipas pero never kang dumalaw sa kanya. Bakit kaya? Na ako naman, Bato. Very weak na hindi na siya makatayo. Hirap na siya makatayo ngayon. Kaya ako pinakiusap sa inyo na sana, bago tayo
bago huli ang lahat. Alam ko suntok sa buwan itong ating pinapasa na resolution, Mr. President. ICC is beyond our control. Pero at least nakikiusap man lang tayo. Bago man lang pumanaw si Pangulong Duterte, bago man lang siya mamatay, sana maramdaman niya na somehow merong isang sangay o isang sanga ng gobyerno. Isang sungay, sabihin mo. Sanga ka dyan. Sungay. Nako naman. Paulit-ulit na sasabihin natin to. Sabihin nyo yan sa mga biktima ng EJK na ginawa nyo. Lalo ka na, ikaw ang commander niya, di ba? Ng DDS na yan. Ikaw ang commander dyan. Nako naman. Bato, huwag ka magalala. Ikaw na ang susunod. Putragis. Magkikita kayo, pwede mo na siyang alagaan. Magsama kayo sa selda kung gusto mo. Tuloy. Partikular ang Senado na nag-iisip na siya ay sana makauwi at mailagay sa house arrest. Yun lang po aking pakiusap, Ginoong Pangulo. Sana suportahan natin ang resolusyon na ito. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat. Mr. President, may we recognize Senator Christopher Bongo. Nako, puro DDS Puro DDS Mr. President, I rise to appeal to our colleagues to support measures urging the government nakikiusap sila sa mga colleagues. Sige. to advocate before the International Criminal Court for the interim release of former President Rodrigo Duterte. Pass forward. Makakapagdala sa kanya sa ospital yung doktor lang po niya. Pag tinatakot namin siya through his doctor. Totoo po yun. Ang nakakatakot lang po ngayon, wala po siyang matatawagan, wala siyang masasabihan. Kilala ko po si Atty. Digong. Ano yun siya na mismo parang pagod na rin po siya. Parati niyang sinasabi noon pagkatapos ng kanyang presidency, pagod na. Talagang tinamaan rin po yung kanyang katawan, yung kanyang edad. Sa kanyang edad at during the pandemic, maalala ko 2016 kasama si Senator Cayetano. Miikot, sobrang lakas pa niya noon. Pero panahon ng pandemya, wala na. Talagang humina po siya na minsan natutumba lang. Siguro hindi ko na po mabilang sa kamay ko ilang beses na po siyang natumba mismo sa bahay niya. Dahil sa mahina na yung tuhod, minsan nakakalimot na po siya. Pilipino naman po si Tatay Digong. Masakit lang po sa akin dahil sa totoo lang, sobra pa po sa tatay ang turing ko sa kanya. Mas nakakasama ko po siya for the past 25 years kaysa sa totoong tatay. Tatay Digong, 3. Nako, Bongo, magsasama din kayo. Hintayin mo lang next year. Tingnan mo, early next year, January, February. Magkakasama din kayo ng tatay mo. Huwag ka mag-alala, magsama-sama kayong lahat. 150 out of 365 days. Nakakasama ko siya until 2022 dahil tapos na po ko yung termino niya at may trabaho naman po ako dito sa Senado. Ang nakakalungkot po dito, baka God forbid, meron pang mas malalang mangyari sa susunod sa kanya. Mas nakakatakot po yun kung doon po mangyari ito sa ibang bansa. May mas malala daw. Kamusta naman yung mga biktimang malala? Kamusta naman yung mga biktima? Kamusta naman yung libo-libong biktima kumpara sa nag-iisa? Mga kamote kayo. Ngayon para kayo nagmamakaawang hindi mo maintindihan, no? Nagmamakaawa kayo sa mga senador na kapwa nyo senador na pauwiin si Digong, house arrest? Kamuti. Ang tatapang nyo, ang yayabang nyo noon. Ngayon, para kayong tupa na nagmamakaawa, tragis kayo. Sige. Ako po'y nakikiusap sa ating mga kasamahan, kahit nga sabi ni Senator Bato, suntok sa buwan po ito. Bago po huli ang lahat, sana po'y maramdaman naman niya yung ating suporta. Kahit pa paano naman po'y naglingkod po siya sa atin ng 6 na taon ng naglingkod nga, 'di ba? Kaya nga siya tinawag na most corrupt sa buong mundo. Most corrupt person of the year 2017. Putragis, ang ganda ng ginawa niya sa Pilipinas, may award pa siya. Anak ng kamote, oo. Sige, tuloy. Buong puso. Hindi na po tatakbo ng presidente dapat 'yon. Pero sa hindi po inaasahang pagkakataon, tumakbo po siya at pili po ng Pilipino. Former President Duterte has absolutely no intention to evade or escape accountability. If any, yun naman pala he takes full responsibility for his decision. Yun naman pala di doon na siya, pagdusahan niya, yung mga desisyong ginawa niya, kasama kayong dalawa, di Bato. Magsama kayong tatlo. Parehas nyo, alagaan nyo, kaliwat kanan, magsama kayo. Decisions. Ang hinihingi lang po natin ay konting konsiderasyon lang po para sa isang Pilipino na naging leader natin noon.
na talaga naman pong binigay niya po ang lahat para sa ating mga kababayan. Hindi po ako titigil sa aking pakikiusap sa lahat. Let's bring him home. Hindi po sanay mag-isa si former President Duterte. Mahirapan talaga yon at hindi ko po alam kung hanggang kailan niya po matitiis na mag-isa. 2 araw lang, naghahanap ng kausap yon, naghahanap ng mapupuntahan. Sana po magkaisa po ang Pilipino. Sana po huwag natin ipagkait kay Pangulong Duterte ang karapatan. Ano daw? Sana magkaisa ang Pilipino? Are you sure? Bongo, sigurado ka sa sinasabi mo magkaisa ang Pilipino para ano, pauwiin si Digong? Seryoso ka sa sinasabi mo? Kamusta naman yung mga biktima? Naisip nyo ba yan? Kamusta? Lalo ka na, di ba? Anong sinabi? Kapag namatay, 1,000,000. Ikaw mismo nagsabi. Kapag buhay, 1,500,000. Kapag nanlaban, 2,000,000. Putragis kayo. Tapos ngayon, ganyan. Anak ka ng kamote, oo. Sino pinagluloko nyo? Putragis. Lako po. Pero actually guys, no, kahit na meron na yung voting, alam na natin yung voting mabsat, no. Real talk tayo. Ang magdi-decide pa rin ICC. ICC pa rin ang magdi-decide at hindi ang ginawa nilang yung plano nila na resolution. Wala pa rin magagawa. Not unless, ewan ko na lang, baka gamitin ni Kaufman. Pumayag na yung Pilipinas na house arrest. Nag-usap, yun lang. Alam niyo naman si Kaufman, di ba? Sinabi ng Pilipinas, hindi sila tatanggi sa interim release. Kasi sinabi daw ni Attorney Claire, bobo! Tinanong si Attorney Claire, Attorney, ano masasabi niyo kapag meron ng pagpinayagan ng ICC? Kung pinayagan ng ICC, ang sabi na Attorney, wala kami magagawa. Kung pinayagan ng ICC, wala kaming magagawa. So be it. Ganun na yun. Pero hindi sinabi, sige, pakawalan nyo na. Kasi ang tanong, kung pauuwiin or kung bibigyan ng interim release. Itong si Kaufman, binaligtad niya. Diba? Kaya malamang gagamitin na naman ni Kaufman to. Nagkaroon ng 15-3-2 na desisyon ng Senado ng Pilipinas. House arrest na lang daw. Pero huling magja-judge pa rin dyan, ICC, at wala pa rin silbi yan. So tuloy, kamote kayo. Sige, sabihin niyo yan sa mga biktima ng EJK. Putragis. Ngayon, nagmamakawa kayong parang tupa. Anak ka ng kamote. Pare-parehas kayo lahat. Yung kulay nyo, isa lang talaga eh. Dito na po tumanda sa atin. Sana po matuldukan na po ang pagkawatak-watak nating mga Pilipino. Ang gulo na po ng ating bayan. Ginulo nyo! Po, kung merong mangyari sa kanya. Nako po, kayong nanggulo. Ginulo nyo. Ngayon, para kayong nagmamakaawa dyan sa mga kasama nyo dyan sa Senado. Nang ihikayat kayo. Dapat naisip nyo yan. Bago nyo inumpisan yung EJK na yan. Anak kayo ng kamote talaga, oo. Putragis, umiinit yung dugo ko, mga kakabsat, pag naririnig ko tong dalawang to, si Bato tsaka si Bongo. Diba? Ang yayabang nila noon. Diba? Ngayon, para silang hindi mo maintindihan. Putragis. Sino naniniwala dito kay Bongo tsaka kay Bato? Press 1 nga, mga kabsat. Sino naniniwala kay Bongo? Press 1. Press 2 sa hindi. Drama lang tong ginagawa nila. Samantala, ang yabang nila noon nung panahon nila. Di ba? Ngayon lang magkakaroon ng hustisya ang mga biktima. Ngayon, nagdadrama-drama kayo ng ganyan. Tragis. Kamuti talaga. Lakas tama tong mga to, mga kabsat. Lakas tama. Yan, ang dami na nag-2. Ay, mga garapatang DDS, mag-1 kayo. Huwag kayo nakikinood dyan. Nakikinood lang kayo. Di pa kayo magparamdam kayo. 1. Ipakita nyo, DDS kayo. Sabihin nyo yan sa mga biktima ng EJK. Anak ng kamote. Sige, tuloy.
Once again, I'm appealing to our colleagues Once again. call for the house arrest of former President Duterte. Kung ano man pong pwede nating maitulong sa kanya, bago huli na po ang lahat. Okay. Salamat po, Mr. President. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Voting na. Next to sponsor the measure, Senator Robin Hood Padilla. Mr. Ay, putragis. Senator Robin Padilla, sir. Puro DDS Sinat. Ay, putragis. Si Binoy, walang silbirin Kwarto po. na yan, na meron lang pong maliit na buto. Mhm. Pilipino. Isang matandang Pilipino ang Walang kwenta. Isa ka din. Leader na kinamulatan natin ilang taon na nakaraan, matatag sa likod ng pulpito ng kapangyarihan. Nako, Jinggoy, bali-baligtarin mo din. Sinong nagpakawala sa'yo sa kulungan? Sino nagpardon sa'yo? Malamang, alam na this. Kaya ganyan ang stand mo. Putragis, sino pinagloloko mo? Sige, tuloy. Sabi nga ng aking ama, dating Mhm. Accountability may be demanded. Isa pa ito. Violence may proceed. But at no point should our humanity. Putragis. Voting na, voting na. By tradition, we do it after, but if you want to do it while you vote, Mr. President, Voting na. we will. of course, sometimes the accede vote to that we the make, President. because sometimes the vote that we make, the explanation is no longer listened to. Yes, Mr. You President. know? I understand. So that might be able to Yes, Mr. President. explain to Fast forward. Mr. President. which you drafted. Voting Kaya na. may kapangyarihan. Ayan, si Risa ito. Pagbantay sa kalusugan. Wait lang. Ito, mas maganda to. Senator De La Rosa. Mm. Senator Ejercito. Senator Escudero. Senator Estrada. Senator Gatchalian. Senator Go.